Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, welcome po sa isa na namang episode ng ating pong talakayan dito po sa aking bagong segment, ang Take Ko, Attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page, follow na po kayo. At lagi niyo pong abangan itong regular ko ng segment na ang Take Ko, Attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Lagi po kasing maraming nagtatanong sa akin araw-araw, Attorney, anong take mo sa issue na to? Attorney, anong take mo sa pangyayaring ito? Kaya gumawa na ako ng regular na segment. Ito na yon, ang take ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Araw-araw na po ito, kaya lagi niyo na pong aabangan. Ito, delikado na si Bato. Ha? Bakit delikado na si Bato? At anong delikado? Ha? Delikado na disiplinahin na siya ng Senado. Kasi dumarami ang nananawagan na um, mga netizens, mga kababayan natin, nakikita natin dumarami yung nagpo-post sa social media. Ang panawagan nila, dapat disiplinahin na itong si Bato, hindi naman pwedeng ganyan. Hindi ka pumapasok, ilang buwan na. November 11 yata yan. November 11 pa yan hindi pumasok. November, December, January, February, March, April. 5 buwan na. 5 buwan nang hindi pumapasok si Bato. Kalahating taon na next month. O ngayon, anong gagawin niya? Ganyan na lang yan. Kaya nakikita ko yung mga reactions o mga mensahe ng ating mga kababayan, nananawagan ng ating mga kababayan sa Kongreso, aksyonan nyo na ang kaso ni Bato. Yun ang panawagan. Kaya sa bahagi ni Senate Ethics Committee Chairperson JB Ejercito, dapat disiplinahin na si Bato. Hindi pwede yan. Ang mga karaniwang empleyado, karaniwang manggagawa, mag-absent ka lang ng 1 araw, 2 araw. Grabe ng sabon o sermon ang abutin sa'yo. Tapos ito, kalahating taon na halos. Ano pa yan, elected official pa yan. O di dapat lalo kang maging halimbawa o modelo ka sa mga ibang tao. Tapos ganyan lang, hindi naman pumapasok, tumatanggap pa ng buong sweldo. At yung mga staff niya sa kanyang opisina ay tumatanggap, ay mayroon ding budget sa operations. Kumbaga yung milyon-milyong budget sa OPEX ng opisina ni Bato, natatanggap pa rin. Kaya grabe ang krisis na kinakaharap natin ngayon. Hirap na hirap ang buhay ng ating mga kababayan. Nagbabayad tayo ng buwis, tapos ganyan, hindi naman nagtatrabaho, hindi naman pumapasok sa Senado. Tapos bibigyan mo ng sweldo na binabayaran ng sweldo regular, regular, walang palta ang pagsweldo kay Bato. Hindi na tama yang ganyan. Sa parte ng Senado, kinakalampag na ngayon. At marami nang nagbubose sa Senado na disiplinahin na si Bato. Kaya ngayon, delikado na ang lagay niya ni Bato. Kasi hindi na papayag ang taong bayan na sa harap ng matinding krisis na ito, may isang senador na hindi naman pumapasok pero sumisweldo ng buo. Na yung senador hindi naman pumapasok sa kanyang trabaho sa Senado pero yung mga staff niya tumatanggap ng sweldo. At yung budget sa OPEX ng opisina, malamang natatanggap pa ng opisina ni Bato. Kaya mga kabunyog, nababasa ko yung mga panawagan ng ating mga kababayan na disiplinahin na si Bato. Kaya ngayon, delikado na ang lagay niya. Kasi hindi napapayag ang taong bayan na pinapalampas pa ito. Hindi na. Kasi ang tindi ng krisis, ang tindi ng hirap ng buhay ngayon, nagbabayad ng buwis ang mamamayan, tapos ganyan lang ang mangyayari. Hindi pwede ito. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, may nababasang mga post ng mga netizens
nananawagan sila na panagutin na si Bato. Ang may ang may pangunahing responsibilidad diyan ay ang komite ni JB Ejercito, yung Ethics Committee. Kasi, tama pa ba sa ethical standard ng isang senador ang ginagawa na yan ni Bato? Wala pa namang warrant of arrest. Wala pang warrant of arrest. Hmm? Hindi pa naman nilalabas. O, tapos ano na, ah, nai-enjoy ni Bato yung buo-buong sweldo, yung milyon na kung ilang milyon na budget ng opisina niya sa operations o pagpapatakbo ng opisina. Kaya ano na ito mga kabunyog, ah, ang panawagan ngayon ng taong bayan, hindi na pwede ang pagtrato na yan ng mga Senado kay Bato. Kasi inaano nila hinahayaan lang nila si Bato, parang wala lang. Sabi pa nga ni JB Ejercito, yung chairperson ng Senate Ethics Committee, wala naman daw sa rules nila ang tungkol sa mga absences. Ha? Wala sa rules nila ang tungkol sa absences. Kaya sabi ni JB Ejercito, kaya mahirap daw disiplinahin si Bato kasi wala naman daw yun sa rules nila. Ha? Ibig sabihin, katulad ng ganyan na ilang buwan nang hindi pumapasok, okay lang yan. Dahil wala yan sa rules ng ethics ng Senado. Ibig sabihin, hindi pwedeng disiplinahin si Bato sa ganyang ginagawa nito. Anong klase naman yan? Ha? Anong klase yan? Siyempre, sa code ng ethics ng mga senador, mayroon na dapat pagkaganyan na yan, ano yan hindi excused na absences yan. Una, hindi naman siya nagpaalam. Pangalawa, hindi nga siya nagko-coordinate sa liderato ng Senado. Hindi nagsasabi kung nasaan siya, kung kailan babalik. At wala pa namang warrant of arrest. Yan yung ano. Wala pang warrant of arrest. O bakit nagtatago na siya? Kaya ano ito, dapat talaga wag nang swelduhan yan. Yung OPEX niya, ng opisina niya, wag nang i-release yan. Yan ang mga dapat gawin. O mga kabunyog, yung kumakalat na na mga impormasyon na magkakaroon daw ng lockdown, no? Lockdown na naman daw tungkol sa bagong COVID variant. May bagong variant kasi ng COVID ngayon, dumating na daw, nakarating na, nakapasok na sa Pilipinas, kaya magkakaroon daw ng lockdown. Actually, nung isang araw, natanong din ako niyan Attorney, totoo ba ito? Kakaroon daw uli ng lockdown? Sabi ko, bakit? Tungkol daw sa COVID, may nakapasok daw na bagong variant ng COVID. Kaya nagdeklara daw na magla-lockdown. Sus naman. Ngayon, nilinaw na ng Malacanang na wala, hindi totoo yan. Walang katotohanan yang kumakalat na yan na may lockdown. Actually, ako, ganun din yung sagot ko dun sa nagtanong sa akin nung isang araw Sabi ko, kung magla-lockdown, mag-aanunsyo si UC Claire Castro. Napaka-importanting announcement yan. Ila-lockdown mo, magla-lockdown daw. Tapos hindi walang comment diyan ang Malacanang, ang tagapagsalit ng Malacanang. Siyempre kung mayroong ganyan, ang mag-a-announce niyan, ang spokesperson o press officer ng palasyo. Kasi official yan na deklarasyon na magkakaroon ng lockdown. Imaginin mo, lockdown, ibig sabihin babalik sa panahon ng COVID na ang paggalaw ng mga tao ay limitado na o lockdown. Tapos hindi mag-a-announce ng formal ang Malacanang tungkol diyan. Sabi ko, wag, hindi yan kapanipaniwala yung sinasabi na yan na lockdown. Sabi nila, hindi, attorney, kumakalat na ngayon sa social media, ang dami ng nagsishare nito. Sabi ko, kahit pa ang daming nagsishare niyan, kasi unang-una, bakit kung seryoso yan at totoo yan, bakit hindi gobyerno ang mag-a-announce niyan? Si UC Claire Castro mismo. Seryoso yan magla-lockdown ka tapos hindi gobyerno ang mag-a-announce niyan. Kaya sabi ko, wag kayong maniwala, hindi totoo yan. Ngayon, buti naman, may lumabas ng formal na paglilinaw na hindi nga totoo yung mga lockdown na yan. Hindi rin totoo na pumasok sa bansa na
yung ano ba yun, yung variant ng COVID. Wala, ano lang yan, kumbaga, intriga na naman yan. Hmm. Dun pa lang makikita mo ng hindi totoo yung lockdown. Bakit? Hindi naman Malacanang ang nag-announce. Kung i-implement ka ng lockdown, tapos hindi si UC Claire Castro ang mag-a-announce, anong klase yan? Maniwala tayo kung ang gobyerno na mismo ang mag-announce o na magkakaroon ng lockdown, itong dahilan. O kaya anyway, ngayon formally sinabi na wala naman talagang lockdown. Intriga lang 'yon. Kinakalat lang. Oh, pero nag-warning na ang PCO yung Presidential Communications Office. Si PCO Secretary Dave Gomez nagsabi na, kakasuhan ang sino mang magkakalat ng fake news. Lalo ngayon na grabe ang problema ng bansa natin dahil diyan sa mataas na presyo ng petrolyo, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, tapos marami pa tayong mga kababayan na nagkakalat ng fake news. Kaya sabi ng PCO, hindi na ano 'yan, kakasuhan, didisiplinahin ang sino mang magkakalat ng fake news. Dahil sa panahon ngayon na napakaraming problema ang bansa natin tapos magkakalat ka pa ng fake news, magki-create ka pa ng mga kaguluhan, confusion. Oh, kaya ano ito, kaya yung lockdown na sinasabi dahil daw may bago na namang variant ng COVID na nakapasok at magla-lockdown tayo, so hindi po totoo yan. Malinaw mga kabunyog, mga kababayan. Hindi totoo yung mga balibalita ng sinasabing lockdown. Walang hindi totoo na napasok na tayo ng bagong COVID variant. Hindi totoo na malala ang sitwasyon na yan ng bansa natin dahil diyan sa pagpasok ng bagong variant ng COVID. Hindi totoo yan. At hindi rin totoo na magkakaroon ng lockdown kaugnay nga sa pagpasok ng bagong variant na yan ng COVID. Naglinaw na po ang Malacanang na hindi totoo yan. Wala pong katotohanan yang mga lockdown na yan. Okay, mga kabunyog, ang Presidential Communications Office ay nagbabala na laban sa fake news patungkol sa kasalukuyang energy crisis. Hindi lang tungkol sa energy crisis, tungkol din sa iba pang mga fake news na kumakalat. Kumbaga ngayon, ang warning ng Presidential Communications Office, hindi magdadalawang isip ang gobyerno na kasuhan ang mga nagkakalat ng fake news at disinformation. Kasi sa panahong ito, na grabe ang krisis na kinakaharap natin, ang kahirapang kinakaharap natin, tapos magkakalat ka pa ng fake news, yung fake news na kinakalat mo, nagki-create ng takot, pangamba sa mga tao. O yan, kakasuhan daw, sabi ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez. Halimbawa kasi diyan sa ano na yan, diyan sa pagtaas ng itong energy crisis na ito. O totoo naman na maraming mga balita diyan na hindi maganda. Pero kung mayroon namang mga hindi magandang balita na hindi naman totoo, dati nang hirap ang mga kababayan natin tapos kakalatan mo pa ng fake news tungkol dito sa energy crisis na 'to, ay ano nga naman, ang sama naman niyan. Ang kailangan ngayon ng sambayan ng Pilipino ay pag-asa. Yung mga pangamba ng mga kababayan natin ay pag-agam-agam ay mawala. So papaano mawawala 'yan kung ang kinakalat na mga information o mga balita o kaya mga mga dates sa mga nangyayari ay lalong magpapakalat ng pagkabahala ng ating mga kababayan. Totoo may problema, pero dapat 'wag nang gamitin ang social media para palalain pa ang problema. May problema na nga tayo, nahihirapan na ang taong bayan, tapos magkakalat ka pa ng mga kasinungalingan. Ah, Hindi lang tungkol sa energy crisis, sa iba pang mga isyung pambayan. Dapat kaya ang warning ni PCO Secretary Dave Gomez, kakasuhan mga kabunyog ano yan, ito pa, habang sa panahon ng krisis natin,
napakataas ng presyo ng langis. Nagkakalat pa itong mga DDS ng issue ng kalusugan ng Pangulo. Parang tinatakot ang sambayan ng Pilipino na may sakit na si PBBM at delikado na ang lagay nito. Ha? Kaya may mga nagsasabi na mga DDS, ano na to? Ah, seryoso na ito, malala na daw ang sakit ni colon cancer daw, stage 4. Oh. Imaginein mo sa panahon na may krisis tayo, tapos magkakalat ka ng fake news na ang presidente, ang pangulo ay may stage 4 colon cancer. Yan, isa pa yan sa mga dapat na disiplinahin ang mga nagkakalat ng ganyan. Kaya mga nagkakalat ng ganyan, sila Guanzon mismo eh. Oh, ano yan? Ngayon nga, kung ano-anong mga post ng mga DDS na patay na daw. Sus na. Sabi ni Yussi Claire Castro, napakakalaking kasinungalingan yan. Buhay na buhay ang presidente, ayon kay Yussi Claire Castro, at malusog ito. Hmm? Kaya yung mga nagkakalat na may malubhang sakit ang Pangulo, at malala na, hindi daw totoo yan. Ngayon, yung mga nagkakalat niyan at ang iba pang mga fake news, posible ng kasuhan ayon kay Secretary Dave Gomez ng PCO. Tama lang naman yan. Kasi, grabe na ang problemang kinakaharap ng bayan, hirap na ang mga kababayan natin, tapos sasabayan mo pa ng mga kasinungalingan, mga fake news. Ha? Kaya dapat lang talagang disiplinahin, ano? Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.